Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan pang opisyal kaugnay sa reklamong isinampa sa kanya ng Kamara. Kaugnay yan sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Balita natin ni Joseph Morong. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umuni maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyo ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umano'y plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff de Duterte na si Atty. Zuleika Lopez, mga disbursing officer niya sa sina Edward Fajarda at Gina Acosta at Assistant Secretary niya na si Atty. Sunshine Fajarda. Sabit din sa reklamo sina Colonel Raymond Dan Chica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.